Hindi pinalampas ng mga tauhan ng MMDA ang 5 motorista at 2 tricycle driver sa isinagawa nilang clearing operation sa kahabaan ng Barangay Santo Cristo sa Bagubantay, Quezon City. Hinila ang mga motorsiklo at tinikita naman ang mga tsuper ng tricycle na nakakasagabal sa daloy ng trapiko. Pero bigo naman ng MMDA na makahuli ng mga illegal vendors sa nasabing lugar. Si Judith Llamera sa detalye. Huwag nyo kaming kukurapin, ha? Hindi naman ako kami nakukuha. Sinuyod ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang mga kalye sa Barangay Santo Cristo, Bagubantay, Quezon City. Sa 45 minutong clearing operations, nasampula ng MMDA ang 5 motorsiklo dahil sa mga driver nitong walang suot na helmet. 2 tricycle din ang natiketan dahil sa pagbababa at pagpapasakay ng mga pasahero sa iligal na lugar. Hindi, sana po naman, bigyan lang po nila ng konting konsiderasyon kasi may lisensya naman po yung kapatid ko, naiwan lang po sa bahay. Dito po kasi sa lugar namin, iniiwasan din po alam ko po dito po sa Santo Cristo, iniiwasan din po ng mga tiga rito yung pagsusot ng helmet kasi po sa mga riding in tandem. Kung sasabihin po nila na walang helmet, may dala naman po, hindi lang po nakasuot, pero lagi naman po may dala kasi yung motor namin. Kit naman ni MMDA Chief Operations Bong Nebriha, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho upang matulungan din ang barangay sa pagsasaayos ng trapiko, lalo na sa may kahabaan ng Santo Cristo Elementary School na maraming mga batang estudyante. Anya, karamihan sa mga motorista ang nagka-counterflow at lumalabag sa kabila ng mga paalala. Kaya kailangang paulit-ulit talagang gawin ng naturang clearing operations para mapanuto ang mga motorista sa tamang batas trapiko. Makikita nyo ang pinagkaiba ng itsura nito kanina at ngayon na natapos na natin yung operasyon. Ganun lang po talaga, kailangan po natin turuan ng leksyon. Lalo na po yung mga dumadaan dito ng walang helmet, mga tricycle na kung saan nag-U-turn, saan humihinto. Yung mga sasakyan na hindi humihinto sa pedestrian lanes, kailangan po natin ulit-ulit ito, gawin palagi para matuto at masanay ulit sila sa tamang batas trapiko. Kasi yung operation po talaga ng MMDA sa towing is naka-advise naman po kasi sila. Nagpadala po kami ng mga memo sa mga kapitbahay natin na merong operation na magaganap at ito yung malawakang operation na pinag-uutos ng DILG. Bukod dito, balak din sanang sitahin ng MMDA ang mga naglipa ng vendor. Ngunit hindi pa man nakakapwesto ang mga tauhan ng MMDA. Agad namang nagkalasa ng mga ito. Ayon kay Ginoong Antonio Miranda, principal ng Santo Cristo Elementary School, mahigpit din kasing ipinagbabawal ng DepEd ang pagtitinda malapit sa mga eskwelahan upang wag nang matuksong bumili ang mga bata ng street food. Anya, kinausap naman nila ang mga naturang vendor ng maayos, ngunit pasaway pa rin talaga ang mga ito. Yung objectives ng DepEd kasi is to regulate yung pagkain ng mga bata dito sa loob ng school at saka sa labas. Kasi may regulation na yung mga junk foods and soft drinks ban na lahat ng public school sa buong Pilipinas. So dito sa Santo Cristo talagang kailangan naming implement yan kasi batas yan kasi kami rin mga principals ang mananagot kapag may mga paglabag kami sa mga DepEd orders. Ipinaliwanag din ni Miranda na dapat 50 meters ang layo ng mga vendor sa mga eskwelahan sang-ayon sa department order ng DepEd. Dagdag pa ni Miranda, pag-iingat na rin ito para sa kaligtasan at kalusugan ng mga bata sa naturang paaralan. Delikado rin kasi ang mga street food lalo na at wala itong sanitation permits. Para sa Eagle News, Judith Llamera, I'm 1 with 25.